Dapat lamang na itaas at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Salamat po sa ating kasilang Diyos na tayo po ay dinalaan sa kanyang tahanan upang siya po ay paglingkuran. At sa mga sandaling ito mga kapatid, alamin po natin ang mga salita ng Diyos sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman at karunungan sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Isang magandang araw po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. At sa walang pagtatagal mga kapatid, dahil ang ating pong gawain sa lingkod ito, meron po tayong mga candidate for water baptism. Hindi na po tayo papapuntik-puntik o nagpapaliban sapagkat sinunod po natin ang instruction po mula sa salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. So, para lalo po tayong maliwanagan, lalong-lalo na sa mga tatanggap ngayon sa isang sagrado na gawain, at alam niyo po, ito ang paraan ng Panginoon paano po tayo magkaroon ng relasyon, maidugtong po ang naputol na relasyon mula sa ating Panginoon. Kaya ito ang paraan ng Panginoon para tayo po ay mayroon ng access na makalapit at tumawag po sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon, atin pong pag-aralan muna ang purpose of water baptism. Ano po ang mga layunin o dahilan kung bakit ang isang tao kailangan talaga ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Matthew chapter 3. Matthew chapter 3. Amen. Verses 13 hanggang 15. Amen. Matthew, isulat na lang ninyo kung ano. Nang magkagayoy naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat, ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Verse 15, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy pinayagan niya siya. Mga kapatid, alam po ba ninyo kung gaano kalayo ang Galilee to Jordan? Sa kilometer, 90 miles po yan kung sa miles ang pag-uusapan, 90 miles po from Galilee to Jordan. I-convert po natin sa kilometer, yan po ay umabot ng 120 kilometers. Just imagine. Tingnan nyo ha, makinig kayong mabuti kung gaano po kahalaga ang bautismo, kung gaano po kahalaga ang bautismo sa tubig. Sabi ng iba, lalong-lalo na sa ating modernong panahon ngayon, ano po, parang high-tech na rin, parang gusto nila instant na. Hindi na raw kailangan na ilubog sa tubig ang isang candidate for water baptism. Kahit isang baso, okay na.
Bakit magpapakahirap ka pa, pupunta ka pa sa dagat, pupunta ka sa swimming pool, o mamasahe ka pa pupunta Jerusalem, Jordan, na pwede naman isang basong tubig lang. Yung tinatawag na sprinkling. Yung, anong, wigsik, sprinkling. Aba, yung makaubos sa isang baso yan. O, pagkatapos, mayroon din tinatawag na effusion. Parang pabuhos lang. Pero, tingnan nyo ha, ang ating Panginoong Hesus Kristo, siya po ang ating halimbawa. Kung sabihin natin, okay yung baptism, sprinkling or effusion, wisik at saka yung tinatawag na buhos, okay yun. Bakit? Ito ang tanong. Bakit naglakad pa ng napakalayong paglalakbay ang ating Panginoon sa miles, 90 miles. I-convert natin kilometer, 120 kilometers ang nilakbay ng Panginoon makarating lamang sa Jordan. You see, kung gaano ka-importante, kahalaga ang tinatawag na baptism. Ngayon, ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan doon po sa ating nabasa? Sa verse 14, ang sabi po ni John the Baptist, ako ang dapat mo. Ako ang kinakailangan mong bautismuhan. Hindi nga ako karapat-dapat magkalag ng panyapak ng iyong paa at ikay naparito sa akin at magpabautismo. Tingnan nyo ha. Ngayon, ano po ang sagot ng ating Panginoon? Ang sagot po ng ating Panginoon sa verse 15, ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katuwiran. Ng buong katuwiran. Sa mga katuwid, number one reason na kinakailangan pala talaga ang tao ay mabautismuhan sa tubig sa dahilan para maganap niya ang buong katuwiran ng Diyos. Kaya hindi ka maging karapat-dapat at hindi ka pakikinggan ng Panginoon sa iyong pananalangin kung ikaw ay hindi po nabautismuhan sa tubig. Dahil pagganap ng buong katuwiran. Tingnan niyo ha, hindi ibig sabihin na ang Panginoon ay may kasalanan. Katulad natin. Dahil ang sabi ng Biblia, ang lahat nga ay nagkasala. Walang exempted. Walang exempted. Lahat po, sabi ng banal na kasulatan. Pero, siya po ay nagbigay ng halimbawa kung siya walang kasalanan. Kung siya walang kasalanan, nagpabautismo. Sino kaya? Ano pa kaya tayo na talaga namang we are guilty of committing sin? We are sinful. Pero ang ating Panginoon, wala ni katiting na kasalanan. Pero bakit siya nagpabautismo? Para tuparin ang buong katuwiran upang ang lahat na tao na marunong ng magsisi, nakaalam ng mabuti at masama, kailangan talaga na ganapin ang buong katuwiran ng Diyos. Sa paanong paraan ating kung naganap ang katuwiran ng Diyos? Sa pamamagitan ng bautismo. Yan po ang dahilan kung bakit napakahalaga. Napakahalaga sa bawat mananampalataya na siya po ay mabautismuhan sa tubig. Okay, sunod. Basahin natin Acts chapter 2 verse 38. Number 1 kanina, to fulfill all righteousness of God. Hindi mo kailanman, yan ang number 1 hindi mo kailanman maganap ang katuwiran ng Diyos kung hindi ka tumanggap at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Number 2 reason, bakit kayo nakailangan? Para ito po ay ma-share din po ninyo sa iba
kung may nagtatanong bakit napakahalaga talaga ang tao ay tumanggap ng bautismo. Number 2 reason, Acts 2:38. For the remission of sins. Pakibasa. Pakibasa po. Repent. Oh. Acts 2:38. Very familiar verse pero liwanagin po natin. Oh. Sige. Sige, sister. Oh. At sinabi sa kanila ni Pedro, Yan. Mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tingnan nyo. Yan po ang isang dahilan kung bakit kinakailangan talaga ang bawat tao ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Number 2 reason, for the forgiveness of sins. Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yan po ang dahilan. Yan ang pangalawang dahilan kung bakit ang bawat nilalang na nakakaalam ng mabuti at masama, kailangang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi po sinabi mga kapatid para umanig ka sa secta, religion, organization. Hindi po. Kaya ang iba, hindi nagbabautismo dahil hindi po sila naniniwala na ito ay bahagi ng kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Akala nila mga kapatid, sapat na maniwala ka. Meron din namang verse, mababasa natin mamaya. Manalig ka at ikay maliligtas. Pero kung talagang pag-aralan po natin ang mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan, hindi sapat ang pananampalataya ay pananalig lamang. Kailangan may kalakip na gawa sa pamamagitan ng bautismo. Kaya, mga kapatid, ang ikalawang dahilan kung bakit kinakailangan po ang isang tao ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang napakalaking pribilyo at napakapalad ng isang tao na kung saan ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad. Yan po'y mahalaga. Hindi po mga kapatid, hindi po pag-anib, pagpasok sa iglesia, ang iba kaya nila binabautisman para mai-consider ka o mapabilang ka na bonified member. Hindi po mga kapatid sa organization, sa tinatawag na sekta. Ang napakabigat na dahilan kung bakit kailangan talaga natanggapin ng bawat isa ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yan po ang pangalawang dahilan. Next, para malaman po talaga natin kung bakit kinakailangan na ang bawat manampalataya ay mabautismuhan. Dahil may mga dahilan po, mga kapatid. Number 3, basahin natin ang Acts chapter 16. 16:30 hanggang 33. Sige, pakibasa ninyo. Acts 16. Sige, Acts chapter 16, verses, ano ito? 30 hanggang 16. Hanggang 31.
saved. And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. O, tingnan nyo, liwanagin natin yan. Tingnan nyo Ang iba kasi na parang hindi po naniniwala sa baptism, ay hindi na mahalaga ang baptism dahil ang katwiran nila, maniwala ka, sabi mo, maniwala ka sa Panginoon at ikay maliligtas. Pero hindi lamang tumigil doon, mga kapatid. Napansin nyo? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ha? Napansin nyo mga kapatid na ang sabi? At sila inilabas, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ang pinag-uusapan ko dito kaligtasan, ano po? Ano ngayon sa verse 31 at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. Una, kailangan talagang sumampalataya po tayo sa Panginoong Kristo. Pero hindi sapat o hindi hanggang doon na lamang na hanggang maniwala lamang tayo sa Panginoon, di umano ligtas na tayo. Hindi po mga kapatid. Hindi nila itinutuloy. Ituloy natin sa verse 33. Hindi lang sinabi mga kapatid na hindi lang sinabi na manampalataya ka lamang at ligtas ka na, kundi sa verse 33, pakibasa. And they spake unto them. Okay. And it took them the same hour of the night, and Uh-huh. washing their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Wow! Tingnan nyo po mga kapatid, hinugasan, kinuha sa oras din yaon ng gabi. Tingnan nyo po mga kapatid. Ito ang katotohanan. Kasi sumusunod po tayo sa turo ng mga apostol. Ang mga apostol, mga kapatid, nung sila'y mangaral at yung kanilang pinangangaralan ay naniwala. Tingnan nyo hindi na pinagpaliban-liban. Okay? Hindi na po ipinagpaliban-liban ang panahon. Sabihin natin, kailangan mo na matapos ang 21 doktrina. O kaya matapos ang isang linggo, isang buwan, isang taon, bago ang tao tumanggap ng bautismo. Kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, mga kapatid, nung nangaral si Apostol Pablo, mga Ginoo, Nung nangaral si Apostol Pablo, ano ngayon ang tugon ng mga nakapakinig ng salita ng Panginoon? Nagkaroon agad sila ng conviction. Ano ang aming dapat gawin para kami ay maligtas? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikay maliligtas. At ng araw at ng gabing yaon, o tingnan nyo, at ng gabing yaon, sinabi ng banal na kasulatan, hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay. Tingnan nyo mga kapatid, once na na-convict ang isang tao, once na ang tao ay naniwala sa salita ng Diyos, hindi na kailangang magpatumpik-tumpik pa. Hindi na kailangan mag-procrastinate pa, because one of the effective tools of Satan is procrastination. Paliban-liban. Saka na lang. Pero ang banal na kasulatan, atin pong mababasa na kung ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po sa kasiguruhan at kaligtasan ating kaluluwa, walang sinabi ang banal na kasulatan sa sunod linggo, sunod buwan, isang taon. Now is the day of salvation. Nung sumampalataya ang mga nakikinig kay Apostol Pablo ng gabing yaon, tignaw, ng gabing yaon, pinautisman po sila sa pangalan ni Jesus. Dahil sa totoo lang mga kapatid, hindi ibig sabihin, ito makinig kayong mabuti, hindi po ibig sabihin na ikay mabautismuhan na, tapos na ang ating pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos. Makinig kayo. Ang sabi po ng isang great preacher, no one ever graduates
from Bible study until he meets its author. Aba, tama. Hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, kahit cover to cover from Genesis all the way down to Revelation, yan po ay yung nabasa na at yung napag-aralan ng lahat. Huwag mong sabihin na graduates ka na. Hindi mo na kailangan ng salita ng Diyos. Hanggat hindi po bumabalik ang ating Panginoon, patuloy po ang ating pagkain sa mga salita ng Diyos bilang tinapay at pagkain ng ating kaluluwa. Dahil kung papaano po ang ating katawan kumakain araw-araw kapag ang tao ay hindi po o ayaw na pong kumain, nangangahulugan na ang taong yan ay mamamatay na. Kaya once na ang mga anak ng Diyos hindi na po kumakain, hindi na po nakikinig ng salita ng Diyos, namamatay na rin ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi po ibig sabihin na kapag ikaw ay tumanggap na sa pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, tapos na po. Tapos na po ang iyong tungkulin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Everybody say praise the Lord. Kaya, ang sabi po sa banal na kasulatan, and teaching them, Matthew 28, Matthew 28, 19 to 20, ang sabi po ron, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Pagkatapos na bautismuhan, kailangan ituro ang lahat ng mga bagay ayon sa kasulatan. Kaya hindi po dapat tumigil ang tinatawag na pag-aaral. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kagaya ng halaman, sinabi ko po sa inyo, hindi nung naitanim nyo na ang bihe, hayaan nyo nang tumubo, bahala ka na, makasurvive ka o hindi. Sa halaman, dapat talaga iyong pangalagaan. Amen? Ganon din po ang ating kaluluwa, dapat pangalagaan po natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon na ang bawat isa po sa atin masumpungan na maging karapat-dapat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank God. Hallelujah. Kaya, pag ikaw nakarinig ng salita ng Diyos at yung napakinggan at ika'y naniwala, karakadaka. Ngayon mga kapatid, hindi na natin pag nangaral tayo, pag tumanggap, pag naniwala ang isang tao, kailangan mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Dahil hindi naman pag-anid sa relihiyon yan o sekta. Ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Sino bang hindi matutuwa kung ang iyong kasalanan ay pinatawad? Amen? Aba, sabi ni David mga kapatid, mapalad ang tao na ang kanyang pagkakasala ay pinatawad ng Diyos. Meron paraan ang ating Panginoon para mapatawad ang ating mga kasalanan. Anong paraan? Sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Now, pupunta tayo sa Mark chapter 16, verse 16. Amen. Number 3 reason, di ba kanina, for the forgiveness of sin. Tingnan natin sa Mark chapter 16, verse 16. Ang sumampalataya Oh. at bautismuhan ay maliligtas, tatapuan ang hindi sumampalataya ay parurusahan. O tingnan nyo, di ba mga kapatid, napakahalaga talaga na ang isang taong naniwala ay mabautismuhan. Tingnan nyo po, napakaliwanag ng sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwa, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ito na naman ang argumento. Ay, sumampalataya ika, walang problema. Ang hindi maliligtas, kung hindi ka daw sumampalataya, sumampalataya na ako Naniniwala na ako, isang agreemento yan. Sa mga umiiwas sa bautismo, oo, naniwala na ako. Sumasampalataya ika ako. Kaya kaya
Maliligtas ako dahil ako'y naniniwala. Tingnan nyo mga kapatid. Hindi po, tingnan nyo ha, kung atin talagang i-scrutinize ang verse na ito, ang hindi sumasampalataya, ano ang hindi sinasampalataya? Ano ang hindi sinasampalatayanan na ikay parurusahan? Ang bautismo! Kuha natin, ang iba nagsasabi ay naniniwala na ikaw ako, sumasampalataya ako Kaya hindi na porke, hindi na Mr. Pang babautismohan ako dahil sumasampalataya na ako. Pero, ganito pala mga kapatid, ang hindi sumasampalataya sa bautismo, yun ang hindi maliligtas. Kaya kailangan sampalatayanan mo ang bautismo. Amen? Kung hindi mo sampalatayanan, kaya yung nakausap ko mga kapatid na ayaw ng bautismo at hindi bahagi daw ng kaligtasan ang bautismo. Sabi niya, hindi ika nakapagliligtas ang bautismo. Sabi ko, saan natin mababasa yan? Baka kako, yan ay galing sa iyo at hindi galing sa Biblia. Pakibasa na. Tingnan nga natin sa banal na kasulatan kung ang bautismo ay hindi makapagliligtas. Sabi niya, hindi talaga makapagliligtas. Pero sabi ko, kaibigan, kung babasahin ko sa iyo na ang bautismo ay makapagliligtas, ano ngayon ang sasabihin mo? Sino ang ating paniniwalaan? Ikaw o yung sinasabi ng salita ng Diyos? Basahan ko siya mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 21. The light figure now that baptism that saved us, not putting away the filth of the flesh, but to answer a good conscience towards God. Ano ang sabi ng Biblia? Napakaliwanag. Ngayon, tingnan nyo, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa paghuhugas ng karunihan ng laman. Akala nyo paliligo lang? Kaya sabi nila mga kapatid, hindi ika makapagliligtas ang bautismo. Dahil parang dahil naliligo ka lang. Ang nagliligtas ika, ang dugo ni Kristo. Yan ang sinasabi nila, ang dugo ni Kristo ang makapagliligtas. Ay sabi ko, tama. Pero kailan magkaroon ng bisa, makinig kayo mabuti, kailan magkaroon ng bisa ang dugo ni Kristo? Para sa kaligtasan ng tao, pag ang tao ay tumanggap sa pamamagitan ng bautismo. Praise God. Praise the Lord. Magkaroon ng bisa, walang bisa yun. Dahil sabi ng banal na kasulatan, ang sumasampalataya at mabautismuhan, walang kaduda-duda, maliligtas. Amen. Kaya mababasa natin sa banal na kasulatan, letra por letra mga kapatid, hindi puro-puro o palagay lang ng tao, na ang bautismo ay nakapagliligtas. Bakit makapagliligtas ang bautismo? Siyempre, paano ka makapapasok sa kaharian ng langit kung hindi pinatawadan ng kasalanan? Ano po? Paano? Yan ang tanong. Ay naku, nag-uumpisan na ika ako. Kahit mula pintuan hanggang altar, ang iyong pangungumpisan, hingi ng tawad. Pag hindi mo tinanggap ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, hindi napapatawad ang iyong kasalanan. Hindi ko yan sinasabi sa sarili ko. Yan mismo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, nag-aaral tayo, hindi yung lumulutang tayo mga kapatid sa alapaap na hindi natin alam kung saan tayo pupunta o tutungo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tungkulin ka sa Ebanghelyo na ipinangangaral ko sa inyo, sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo. Amen. Tingnan nyo, sigurado, ligtas kayo. Sumampalataya ka at mabautiswan ay maliligtas pag ikay nanatili sa aral ng mga apostol. Mga kapatid, walang kaduda-duda, ligtas ang ating kaluluwa. Amen. Hallelujah. You see? Kung gaano kahalaga ang bautismo.
Hindi yan pinahalaga ng karamihan. Sabi naman ng iba, ngayon, nabautismuhan, ilang diesel ka nababautismuhan, nagkakasala ka naman, Well, alam nyo ba ang privilege? Makinig kayo mabuti. Alam nyo ba ang privilege kung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng ng Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, magkaroon na po tayo ng access. Tayo po ay meron ng kaugnayan sa Panginoon. At kung tayo po ay nangungumpisal, tayo po ay patatawarin. Kaya nga, ang bautismo sa pangalan ni Jesus, yan po mga kapatid, ang pagbubukas ng pintuan ng kaligtasan para ikaw at ako merong tinatawag communication sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Isaiah 59 mga kapatid, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi na di makapagligtas, ni mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi ipinapaghiwalay kayo, pinagpaghiwalay ang inyong kasalanan kayo at sa inyong Diyos. Kaya kung hindi ka mabautismuhan, hindi nakakarinig ang Panginoon sa pangungumpisal mo. Amen. Akala nila mga kapatid, para umanig ka lang sa reliyon. Hindi po. Hindi maririnig ang pangungumpisal mo. Amen. Nakuha natin kung gaano kahalaga ang bautismo. Amen. Dahil pag nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, ibig sabihin, open ka na. Bukas na ang pintuan ng Panginoon sa iyong pangungumpisal. Hindi pagka ikay nagkasala, bautismuhan ka na naman. Pag ikay nagkasala, bautismuhan ka na naman. Hindi po. Ang privilege natin dahil meron na po tayong access sa ating Panginoon na kapag tayo nangumpisal mga kapatid, pakikinggan tayo ng Panginoon. Kailangan pag nagkamali, nagkasala, hindi naman pagkatapos mong mabautismuhan, perfect ka na agad. Hindi ka na nagkakasala. Hindi po yun. Hindi po yung kayo huwag masiraan ang ating loob. Ang ito naman mga against sa water baptism in Jesus name mga kapatid. Tingnan nyo. Ibig bang sabihin, pag ikay nagkasala, bautismuhan ka naman. Pagka nagkasala, bautismuhan. Hindi! Isa lang! Pag ikay nabautismuhan sa tamang bautismo, nililiwanag po natin. Dahil maraming hindi tamang bautismo, invalid na baptism. Unbiblical mga kapatid. Kaya kahit na maraming bisis ang isang tao na bautismuhan, sa hindi naman tumpak na formula kung paano talaga ang tamang bautismo, mga kapatid, walang kabuluhan yung kanyang tinanggap na bautismo. Dahil ang valid na bautismo, walang iba kundi ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa pagka-24 ng Luke 24 ng Luke 46, and that repentance, ang pagsisisi, and that repentance should be preached in His name, beginning in Jerusalem. Kaya ang pagsisisi at ang kapatawaran, kaninong pangalan? Kaninong pangalan? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Acts 4:12, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Kailangan the truth shall prevail. Kaya hindi man po tayo palalo mga kapatid, pero thank God dahil nasumpungan po natin ang buong katotohanan. Just imagine, hindi biro mga kapatid at kung titingnan po natin mga damhulahang mga samahan, halos napakaraming samahan mga kapatid, not to mention, napakarami. Iglesia, Seventh-day, Protestant, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Mga kapatid, ang utos hindi dapat ulitin. Ang utos dapat tuparin. Tama? Ang utos, I repeat, ang utos dapat tuparin. Hindi dapat ulitin.
Tapos tatanungin pa ka. Ito pa ang napakagandang rebuttal nila mga kapatid sa kanilang pagtatanong. In baptism, ganyan ang nagbabaptize sa in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Ito pa ang tanong nila. In baptism, to whom will you follow? Napakaganda, makinig kayo in baptism, to whom will you follow? Jesus or Peter? Tingnan nyo, grabing catching question nila. Jesus or Peter? Wag po tayong sumagot na sabihin natin agad, siyempre Jesus. Wag. Dahil sa Biblia mga kapatid, ang ating Panginoon, may nagtanong sa Kanya, ang sagot niya, tanong din. May nagtanong sa Kanya, ang sagot ng kanilang tanong, patanong din. Kaya, ganito yon. Tagalogin natin mga kapatid. Sa bautismo baga, sabi ng itong katuwiran ng mga Trinitarians. In baptism, sabi nga, sa bautismo, sino ang ating susundin? Si Jesus, ang Panginoong Jesus, o si Pedro? Huwag ka agad-agad na sagutin mo, siyempre si Jesus. Hindi yan mga kapatid. Makukuha ka niyan, maiipit ka niyan. Ang napakagandang sagot, patanong din. Okay? Ang ating sagot, nagkabali ba? Ito ang tanong din. Nagkabali ba si Pedro ng kanyang tuparin ang utos? Yan ang tanong. Huwag po sabihin, itong pang-ipit nila mga kapatid. Sa bautismo, sino ang ating susundin? Si Kristo o si Pedro? Siyempre, pag wala kang knowledge mga kapatid, sabihin mo, siyempre Panginoon, dahil alagad lang yun si Pedro Di ba? Alagad lang yan si Pedro, siyempre ang Panginoon. Pero hindi ganun mga kapatid, ang dapat hindi ganun ang maging sagot natin. Biblical din po yan. Dahil ang Panginoon, inuulit ko, ang Panginoon, tinanong siya, sinagot niya ng patanong din. Kaya, ganito, sa bautismo, sino, ito ang tanong mga Trinitarians, sa bautismo, sino ang ating dapat susundin? Si Kristo o si Pedro? Ang sagot natin, ang iyong tanong maganda. Ngunit ang aking tanong ay lalong napakaganda. Ang iyong tanong ay maganda. Ngunit ang aking tanong ay lalong napakaganda. Next, nagkamali ba? Ito ang sagot. Ito ang tanong natin. Nagkamali ba si Pedro ng kanyang pinupad ang utos? Double blade yan mga kapatid. Saan man sila pupunta, tamaan talaga sila. Pag sinabi nila nagkamali, saan mababasa? Saan mababasa? Nung sinabi ba ni Pedro sa araw ng Pentecostes, mga kapatid, naroon ang 11 disciples, mga kapatid, nandoon din si Matthew na sumulat ng Matthew 28:19. At dapat si Matthew ang unang magprotesta si Matthew. Dapat sasabihin ni Mateo, tika Pedro, ako ang sumulat sa Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ang nang magprotesta si Mateo. Pero ang tanong, nagprotesta ba si Mateo? Wala. Lahat sila mga kapatid ng mga apostles na sumang-ayon po na ang bautismo ay sa pangalan ng Panginoon Kristo sapagkat naunawaan nila ang utos. Amen? Everybody say praise the Lord. Naunawaan nila ang utos mga kapatid. Bakit hindi nakakaunawa itong mga dambulahang sekta? Bakit hindi nakakaunawa? Sabi kasi ng Panginoon, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Tumigil muna kayo hanggang babaan kayo ng kapangyarihan at mabuksan ang inyong isipan. Hindi mga kapatid, umalis ka agad Hindi muna sila nagantay ng 10 days. Umalis ka agad sila at nangaral. Kaya nakakalito. Pag tinanong mo naman, isang talata lang, bersikulo sa Biblia, kahit si Soriano, tagilid. Na pinakamagaling yan pinagmamalaki ng dating daan. Sinasabi na alam mo ang sagot ni Soriano, Matthew 28:19, tama din yan. Acts 2:38, tama din yan dahil mabasa sa Biblia. Tingnan niyo mga kapatid,
Sinabi na tama din ang Matthew 28:19, tama din ang Acts 2:38. Ito namang mga sigurista, I baptize you in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. Ang sigurista. Saan mabasa? Na ganun ang formula na ginawa ng mga apostol. Nagsibaptize pa ang mga apostol. Ikay, baptismuhan ko sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Aba, matindi rin. Huwag mong dadagdagan, sabi naman ng Biblia. Huwag mong babawasan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, matuto kayo na manatili, na huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat na instruksyon. Everybody say praise the Lord. May tanong ba kayo? Dahil pagdating sa bautismo, mga kapatid, 100%, 200% sigurado ako eh. Hindi ako nag-aalinlangan, mga kapatid, na sabihin ko kahit sino ang aking kaharap. Hindi man sana nagmamayabang ako. Pero yan ang nababasa sa Biblia eh. Sabi ko nga, sige nga, 500 piso. Kung ayaw mo 500 piso, sige, 5,000 na. Isang talata lang, pag may nabautismo ka sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Magpabautismo uli ako sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo. Meron pa lang nabautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo eh. Pero wala. Utos yan kasi. Pero sa pangalan ni Jesus may address. Aba, may address. May lugar. May tao. Marami. Amen? Kaya, very confident tayo, mga kapatid. Kahit for now, kunilat lang tayo sa tingin nila, pero hindi pa tapos ang laban. Amen. So much for that, mga kapatid. Uubusin ang panahon natin. Baka merong agam-agam gusto magtanong kayo, mga kapatid. Magtanong kayo kung mayroong bang alinlangan ang tinanggap natin bautismo sa pangalan ni Jesus Cristo. Ano, may katanungan sa Brad Nandi? Katanggap ng kaligtasan. Yung dalawang kasama, yung isang kasama yung Kristo sa cross na binago. Ayan. Ito, okay. Yan na naman. Katuwiran na naman yan ng allergic at ayaw magpabautismo. Tingnan nyo ito ang tanong ni Brad Nandi. Yung basihan nila yung magnanakaw sa cross. Okay? Sa cross, yun sabi, today thou shalt be with me in paradise. Aba, naligtas, nakatakot, hindi na bautismuhan. Pero naligtas. Yan ang mga paborito ng mga sumampalataya ka lang, ikay maliligtas. Ito ang tanong. Inutos na ba ang bautismo? Nag-utos na ba ang Panginoon? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Tapos na ba yun? Nag-utos na ba ang Panginoon nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo? Wala pa, hindi pa siya namamatay eh. Nung namatay siya, nung nabuhay siya maguli, saka pa siya nag-utos. Diba? Kaya hindi pa take effect yan, hindi pa mga saklaw. Dispensation of law pa yon. Dispensation of law, hindi pa mga kapatid saklaw ng dispensation of grace. Yan. Ngayon, okay, Brad Nanding, hindi pa dispensation of law pa yon. Hindi pa namamatay ang Panginoon. Hindi pa siya, nung nag-utos siya na kailangang mabautismuhan ng tao, nung after he was resurrected, at saka nung he was ascended up to heaven, and he said to his disciples, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and Holy Spirit, and teaching them to observe whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan po, mga kapatid. Okay, next question. Sige, magtanong na kayo. Magtanong na kayo dahil napakaganda yung topic natin. Hindi ito sabihin naman, napaka-elementary naman yung subject ninyo. Baptism. Aba, makaka-college ka ba? Kung hindi ka dadaan sa elementary. Isang bisis bautismo ng isang tao, pastor,
Mayroon pang tanong? Pero Pastor, Ano pa yun? ilang beses dapat pinabautismo ng pananampalataya? Okay, sige daw, ano daw? Ilang bisis ba dapat bautismohan ang isang nananampalataya? Okay, magaling. Dapat ang bautismo. Okay. Ang sabi sa Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. Okay? Pag tinanggap mo ang totoong valid baptism, sabi ng Bible, isang bisis lang. Good na yun. Follow-up question. Ganito. Medyo hindi ko pa alam, parang wala pa akong, hindi ko pa talaga, kumbaga sa parang hindi ko pa dinibdib, talagang hindi ko pa ganap na unawaan talaga. Kaya hindi ko pa talaga, na-feel sa sarili ko na ang baptism ay sagrado, kaya gusto ko magpabautismo uli. Halimbawa, ganun Ngayon, for conscience sake, for conscience sake, para mapanatag ang iyong kalooban, no? Pwede kang bautismuhan. Sa konsensya lang yun. Pero sa konsensya, mapanatag lang konsensya mo. Pero sa harapan ng Panginoon, nagpakasal ka na, tinanggap mo na ang kanyang pangalan. Di ba kapag ka ikay ikinasal, di ba wala ka ng karapatan magpakasal uli? At kung ikaw ay ikinasal, antayin mo muna bago mamatay at mag-asawa ka. Katulad sa akin, Praise the Lord. Bakit? Bakit? Kasi habang nabubuhay, tali ka sa batas ng pag-aasawa. Tali ka. Kaya naman, ang baptism, parang ganun din. Tinanggap mo ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng baptism. Sabi niya, baka iyo-iyo lang yan, pastor. Hindi! Galatians chapter 3 verse 27. Tinanggap mo, binihis mo na, ang kanyang pangalan ay taglay mo na, dala-dala mo na sa pamamagitan ng bautismo. Kaya tinawag kang Kristiyano. Itong napakalungkot na katotohanan. Kapag ang tao ay hindi nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo, hindi yan Kristiyano. Pastor, masyado pa naman. Nag-judge ka naman, masyado na. Hindi nga! Bakit? Hindi mo taglay ang kanyang pangalan eh. Hindi mo dala ang kanyang pangalan. Alam nga naman, pakasal ka. Yung apelido mo pa rin dalhin mo. Parang artista. Hindi dinadala ang apelido, nagdadala ng sarili ng pangalan. Hindi naman tayo artista, anak tayo ng Diyos. Pagtaglay mo pangalan ng Panginoong Hesukristo sa paanong paraan para maging yung pangalan niya ay yun ang maging pangalan mo sa pamamagitan ng bautismo. Okay? Wala na? Kuhan ko rin, Pastor. Ang opinion ko rin dyan, nasa kalooban nyo na isang tumatanggap sa Panginoon. Kaya ako ang bilang isang naniniwala sa Diyos. At ito, sex, nabautismo na ako ni Pastor, kaya naniniwala. Sa pangalan ni Jesus? Okay. Tapos, when I was around 30 years old, ang kapatid ko, si Imong Rini, pinilit niya ako. Talagang sabi ko, tapos na, napalutisuan na ako. Pero ang sabi niya, hindi na, magpababas ko po rin. Okay. Ngayon, this is my third time. Well, ito sa akin, ako naman, once na nalaman ko, once na nalaman ko na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, okay na yon. Pero kung ang konsensya mo, parang gusto mo ba na ayusin ko na yung buhay ko, magpanibagong, yun sinabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo
ako'y bagong nilalang na. Kaya kung halimbawa gusto mo magpasimula uli ng bagong buhay mo, sa konsensya mo na gusto mo ayusin uli, pwede yun. Pwede yun. Parang na-inspiration mo yung ngayon yan, yung nakaraan ay nakalipas na yun. Hindi ko na yun dapat babalikan. Ito ngayon dahil sagrado itong bautismo, dito na ako magpapasimula. Okay lang yun. Pero pag ikaw ay binautismohan sa ibang bautismo, yan hindi tama. Kuhanin nyo? Pag ikaw, halimbawa, nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, magpabautismo ka uli sa in the name of the Father, Son, Holy Spirit, dahil may sahod doon, may privileges doon, para sabihin na ikaw membro na talaga nila, pabautismo ka dahil may mga benefits. Ayun, masama. Okay. Wala na? Sige, tanong kayo. Wala na? O, sige. Ang masasabi ko ng pastor, nasa reading list na lang ng isang nag-ano para sa Diyos. May gusto niya. Ay, nagsabi ko yung i-rematch ko niya ako na mag-provide tayo sa ulit. Nagpa-hindi ko ito sa Korean before. Sinabi ko sa mga pastor, tinulong ko try sa pag-provide ulit. Sabi niya, hindi na. Tapos ka na mag-provide. Sabi ko, dito na, isang ko nag-provide ulit. Talaga, I'm very much I was in sa kasama ko pa natin. Sige. Okay, Brad Nandin. Okay. Iyon naman, tama man yung kay Pastor Jerry, na nabautismo ka sa tamang bautismo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, hindi naman kuan. Sa akin lang at saka sa konsensya lang, sa akin naman mga kapatid, pag i-rebaptize ka dahil parang binabagabag ka ng kaluban, wala namang anuman doon. Wala namang problema doon. Ito pa nga ang maging igniter Ito pa nga ang maging encouragement sa iyo na sagrado itong tinanggap ko. Magpapasimula ako ng bagong buhay. Okay? Sige, hanggang doon na lamang. Okay, doon sa iba, baka yung iba, merong importanteng itatanong. Ako din, Pastor. Yan, Sister Malo. Hindi na nakapagpigil si Sister Malo. Okay. Baptize naman din ako sa Alliance. Yan. Atong founder ng Alliance, ang pamilya na yan, yes. So ako noon, grade 5 pa lang ako noon. Sa school pa lang ako noon. Nakonsensya man ako, itawagan ko siya. Willing man ako magpabaptize sa ngayong panahon. Kasi ko, nung June, pwede ba ako magpari-baptize, anak sa iya? Naglisensya man ko sa iya, kaya among ginapamilya nga nag-anak sa ako, hindi lang nagluwas na sa ako. Nga pa, nabaptize ka naman, sinya sa akon. Hindi, ang i-explain ko man, ako sili ko, damo na ako sinatabo sa kinabuhi ko, halin sa pag-ano ko, pagkadalaga, tapos na to, diba? Ang sa ako na nga naisip, ko, halin sa ako, damo, naging ako sinaranasan nga mga trial sa kinabuhi. Gusto ko ba i-erase ato dala. Kung sa cellphone pa, i-delete ko na to lahat. Yes. Nakatundok na ato, itong mga messages na ato. Tama. Kaya kadami ko na sa lingko nga damo, di ba nabalitaan mo na to sa lingko nga daw wala na ako kay magbabaga niya iba. Inday, dito ka na ipa-check up sa kay isunan. Para sa sinaulo mo na. Kay Parhat. Siya. Sa ako na, bisan amo na itong nasa isip mo daw, na ako. Ara lang gihapon ang Diyos sa ako na kinabuhi. Wala ko ginakamitan. So, siguro yun, nagbisensya ako sa imo, kay tungod nga, amo ay na ang ako yung kinabuhi. Subong, damo na ako sa naranasan sa kinabuhi. Siguro sa imo. Depende sa imo siguro ako katanawiling ta, kung subong, paano ako magparibaptize ako. Nakonsensya lang ako, siguro nagbisensya lang ako sa imo. Okay, ikaw sino niya sa akin, kaya paliwanag ko man ito na. Okay naman pala. Okay, man pala. No problem. Okay, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay. Salamat sa ating Panginoon.